Tapos ito mga sa posisyon sa DPWH, magre-resign. Ganun lang ang eksena. Kasi ang daming corruption na nangyayari. Bakit siya magre-resign? Yun na ba talagang ang natin? Ang solusyon, magre-resign para wala siyang pakialam? Dapat i-question din yan. Ano ba talagang problema ng Pilipinas ngayon? Tatanungin ko kayo lahat. Ang problema ay korupsyon. Okay, korupsyon talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Of course, dapat yan ang isosolve natin mga Filipino people. And at the same time, nakikita naman natin kung sino ang presidente dyan, kay si Marcos, si Duterte, or whoever will be the president. Walang problema dyan. Ang problema talaga, mga sakay-sakay na mga magnanakaw sa gobyerno. Of course, guys. Yun talaga dapat ang i-focus natin. Kaya ginugulo nila sa mga rallyista yan o nag-aaway-away sila dyan sa Mendiola, kumukuha sila ng mga bata or whoever. Gusto na nila i-divert ang atensyon. This is collateral damages sa mga bata. Alam mo, ito mga nagwewelga dyan, nagwawala-wala sila dyan, nagagalit sila. Why kayo din? Isipin din nyo, bakit kayo magwawala dyan? Hindi kayo dapat magwala dyan kasi it's very useless. Masasaktan na ang both sides. Ang mga kurakot nandun na nakaupo. Tumatawa lang sila ganyan sa kanilang mga mansion, sa kanilang mga kondo. Tumitingin na sila, ay, nag-aaway-aaway na sila. Ayan, divert ang attention papunta na doon. Ganon lang yan. Iisipin nyo mga utak ninyo, collateral damages yan para sa kayo maging collateral damages sa nangyayari sa bansa natin. Alam mo, the best way talaga, kung gusto talaga ninyo yan, i-ano yung mga kurakot na yan, alam mo kung anong gagawin natin? Mga Filipino people yan, mga nakwe-welga-welga dyan, or whoever na lahat ng mga tao na nakwe-welga-welga dyan, mag-join force tayo, makaroon tayo ng unity. Alam ko anong gagawin? I-schedule. Yes, schedule lahat ng mga bahay-bahay na mga nasasangkot na mga kurakot na nandyan ngayon sa mga pangalan nila. Yan, si Saldico, punta ninyo ang bahay. Yan ang alulusubin ninyo. Tapos lusubin din natin ang bahay ni Diskaya. Yun, mga ganon. Lusubin! O yun, mga bahay nila. Kung gusto niyo mawala yung mga kurakot na yan, punta natin ang mga bahay. Yan mga nasasangkot, para matakot sila, kung may mga address sila, kailangan malaman natin mga address, at saka doon kayo magwawala. Sunugin ang mga bahay ng mga kurakot na yan. Ganon ang dapat gawin para matakot sila. Ayun, may sasabihin kayo ganyan, kung nandun mga police or whatever who are watching, nagagalit sa mga bahay na mga kurakot na yan, yun ang dapat talaga, na hindi dapat sila gumawa ng ganyan. Kasi they're guarding the mga magnanakaw. Yun ang hindi dapat. Oo. Kailangan, we need to put the law in our hands. Hindi yun sa mga Mendiola, sa what is this, sa EDSA, sa Luneta, ganun. Peace, ganun lang. Ay naku, hindi yan mawawala, ganun lang. Alam mo, after that, wala na. So, ang the best thing talaga, kung galit na galit kayo sa mga magnanakaw, of course, even I, galit na galit, ang dapat gawin, puntahan ang mga bahay nila, sunugin. Tapos sa mga senators, of course, interview nila yung mga ganyan-ganyan. Ang tagal-tagal nila gumawa ng mga Excel, mga due process. Ang dami ng ebidensya, may mga due process pa. Yung mga magnanakaw dyan na kumukuha ng mga nagnanakaw ng mga sardinas, nagnanakaw ng mga bigas, kulong agad. Ito, mga ganyan, mga due process. Marami pang due process. Marami mga ganyan-ganyan ang tagal-tagal. Kasi pera-pera lang talagang drama. Alam mo talaga na tinatakpa ng mga yan. Tapos tumatawa pa. Safe ka na. Ba't ganon? You senators must take these things seriously. Hindi yung ganon-ganon lang. Oh my God. Parang hindi kayo normal na tao. I mean, even yung mga nag-interview sa mga nakukorrupt dyan sa ating bayan. Of course, minsan parang tumatawa-tawa pa sila. And they should not act like that. They should act as if they are really into the investigation in the right way, in a process that they really wanted to, solve all of these crimes, all of these magpagnanakaw sa gobyerno natin, yung ganun-ganon lang, di ba? Ang tanong talaga sa lahat naman nangyayari sa bansa ngayon, ginugulo na nila lahat. Ginugulo nila yung mga oposisyon. Kaya minsan hindi na natin alam kung sino ang kalaban natin. Di ba ang main kalaban natin dito is corruption. Ngayon ang administrasyon na at saka ang oposisyon. Yun ang mga drama nila. So gaya na sinabi ko, whoever will be the president, walang problema. Diyan ang problema yung mga sanga-sanga.
Kaya tayo, wag tayo tanga-tanga, mag-away-away tayo dyan sa, tapos ganun-ganun lang. Sabi nila, kailangan awayin ninyo ganun para makagulo, whatever. Collateral damage kayo, kaya makukulong ngayon, iiyak-iyak kayo dyan para magulo lahat. Kaya nga sinabi ko, dapat ang mga welga or mga tao na nagwe-welga or mga nagpro-protesta tulad ko through social media, of course, kung gawa kayo ng paraan, punta ninyo sa mga bahay-bahay talaga, gano'n ang importante talaga, punta natin ang mga bahay-bahay nila para at least kung magnakaw kayo sa gobyerno, matatakot sila, ay punta natin, itakot natin ang mga address natin, whatever, lahat ng mga property sila, sunugin. Kawawa naman ang mga pulis, di ba, mga pulisan natin nandyan sa Mendiola, peace and order lang inaano nila, tapos ganyan, inaaway ng itong mga batang relihista, inaaway nila, sinusuntok or whatever ang ginagawa nila, tapos ngayon ikukulong sila kasi syempre mga bata din, kawawa din talaga, they do not know what they're fighting for. Tatanungin natin, ano ba pina-fight ninyo? Ito ba mga kapulisan dito? They are just there to, you know, i-save yung situation. I mean, they are there on the situation to guard. Hindi naman silang away ninyo for what? Oo, ayan ang nangyayari, nag-away-away na kayo dyan. So, sino mo talaga? Ang tanong, sino ang kalaban? At ano ang problema? Ang problema, korupsyon. Ang kalaban, ito mga kurakot sa gobyerno, yun ang dapat puntahan ninyo. So guys, everybody's having this welcome in the corruption in the Philippines. What can you say, Yolo? Hey, my goodness. Oo. There's a lot of corruption in the Philippines. Oh my God. And those Nepo bebes, you know, you kick. Restaurant, you know, 175. Oh, yeah. And yes. My goodness. Dapat yun, ang mga nakaupo doon sa opisina nila, dapat pupunta doon sa mga ginagawang mga flood control structure. Yes. Para mabasa yung mga singit. Hindi lang sila nandun sa opisina nila. Opo, yeah. Yung mga magnanakaw. Mga puki nila. Mga magnanakaw. Magalit ako. Galit siya. Kurap, opisyalis, DPWH. Yes. Dapat sila mamatay. At magkatotoo ang sasabihin ko. Yes. Dapat mamatay sila, oh. You go there. You said your opinion to those people over there. Oo. Ayan si Yolo. Sasabihin ni Yolo talaga kung ano nangyayari sa mga kurakot. Mga kurakot. Oh. Ano daw dapat sa mga kurakot? Mamatay. Punta sa... birthday today. Oh, happy birthday. My wish. What's your wish? Mamatay. Kurakot na opisyalis ay mamatay na. Yes. Pupunta sila sa flood control na nababasa ang mga singit-singit nila. Para maginit yung katawan nila. Oo. Yung mga... Mababasa yung singits nila. Oo. Para mga moy-amoy. Oo, kasi nagnanakaw sila sa gobyerno, mga punyeta. Oo. Oo, mga punyeta. Gusto nyo kayo? Gusto ninyo na... Kayo? Oo, hindi dapat. Tapos kumakain sila ng 750,000. 750,000 sa restaurant, my God. Oo. Stupid. Too much corruption, mga Nepo babies. Nepo babies. Oh my God, dapat yung mga fan nila, nababasa, nangangamoy. Oh, yeah. Ang baho. Oo. Yeah. Kakain ng salmon. Salmon, yeah. Tapos sardinas na mga bakla. Yolo. Ayan guys, galit na galit si Yolo Ray. Yan ang friend ko galing sa Amerika. Of course, he's an American citizen, Filipino-American. Of course, galit na galit sa mga korupsyon na nangyayari dito sa bansa. Kaya sinasabi niya sa mga tao dito sa mall na dapat talaga mamatay itong mga taong kurakot na ito. Anyway guys, galit na galit siya sa mga kurakot. Yes. Oh, tino. Kunin na sila para ipitin natin. Para mamatay, no? Oo.